Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Magpahanggang ngayon, may mga palabas pa rin tungkol sa mga spy at merong ang mga teen spy. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa totoong buhay, meron talagang mga teen spy? Yung mga kabataan na sa murang edad ay ninakaw na sa kanilang mga pamilya upang hasain na pumaslang ng mga inosenteng buhay dahil sa kagustuhan ng kanilang pangulo. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang buhay ni Kim Yeon-hyo, isang ordinaryong schoolgirl na naging isang undercover na mamatayang tao. Si Kim nga ay 64 years old na ngayon. Ipinanganak siya sa North Korea at panganay siya sa 5 magkakapatid. Mula siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang diplomat at ang kanyang ina naman ay isang guro. At dahil ang ama nga ni Kim ay isang diplomat, tumira ang kanilang pamilya sa Cuba ng 5 taon. Nag-excel nga si Kim sa kanyang pag-aaral at sa ibang after-school activities. Bukod sa pagiging matalino, maganda din si Kim. Kaya hindi kataka-taka nang siya ay bata pa, pinagbidahan niya ang unang Technicolor film ng North Korea. Hindi sangayon ang kanyang ama sa kanyang pagiging aktres pero kalaunan bumida pa siya sa 2 pelikula. Pagkatapos mag-high school, nag-aral si Kim sa isang universidad at kumuha nga ng kursong biology. At nag-aral pa siya ng Japanese nang siya ay 18 years old. Wala pa mang 1 taon si Kim na nag-aaral, bigla na lamang siyang pinatawag sa dean's office. Sa loob nga ng opisina, nakita ni Kim ang isang lalaki na may badge na suot-suot ang bandila ng North Korea. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya para sa gobyerno ng North Korea. Sinabihan nga si Kim ng lalaki na i-recite niya ang virtues ng leader nila noon na si Kim Jong-il. Ang mga virtue ay panata ng propaganda stories na itinuturo sa mga kabataan sa North Korea tungkol umano sa kabayanihan ng kanilang leader. At na-recite naman ni Kim ang lahat. At makalipas nga 1 linggo, muling pinatawad si Kim at kanyang mga babaeng kaklase. Pinanli niya nga sila sa loob ng gym habang pinagmamasdan ng mga opisyal ng gobyerno. Isa nga si Kim sa mga inimbitahan para sa private meeting. At sa meeting na ito, tinanong nga si Kim kung handa ba siyang mamatay para sa kanilang bayan. Nagulat nga si Kim sa itinanong sa kanya pero nagawa pa din ng dalaga makasagot ng maayos. Ay nga kay Kim, handa siyang gawin ang lahat para sa kanilang gobyerno kahit nabuhay pa niya ang maging kapalit nito. Matapos iyon, sinabihan na nga si Kim ng lalaki na siya ang kanilang napili. Wala ngang ka-idea-idea ang dalaga kung saan siya napili. Ngunit sinabi lamang sa kanya isang gabi na ilang araw na lamang niyang makakasama ang kanyang pamilya bago siya kunin sa poder ng kanyang nanay at tatay at tuluyan na ngang ma-recruit. Tulad nga ni Kim, ang lahat ng batang isinilang sa North Korea, sinasabihan na dapat nilang ituring ang kanilang supreme leader na si Kim Il-sung na parang Diyos at mas mataas pa sa kanilang mga magulang. At ganun nga ang ginawa ni Kim. Gabi-gabi bago siya matulog, nagdadasal siya sa larawan ni Kim Il-sung at pinasasalamatan nila ang kanilang pangulo para sa buhay na meron siya. Mahal nga ni Kim ang kanyang bansa at naniniwala siya sa kung ano man ang plano ng kanilang gobyerno para sa kanila. Masaya ang mga kapatid ni Kim nang napili ang kanilang ate ng kanilang pangulo para magsilbi sa bansa. Hindi naman masaya ang kanyang ina sa balitang sinabi ni Kim habang hindi naman makapaniwala ang kanyang ama sa napili ni Kim na pagsisilbihan nito ang kanilang bansa. Kinabukasan nga sumakay na si Kim sa isang kotse na sumundo sa kanya at tuluyan ng iniwan ang kanyang pamilya. Dinala nga si Kim ng kotse sa paanan ng isang bundok. Pagbaba ni Kim, nakita niyang siya ay nasa elite espionage school na ng North Korea. Dito na nga na-realize ni Kim na gusto siyang gawing spy ng kanilang bansa. Sa pananatili nga ni Kim sa universidad, binigyan siya ng bagong pangalan, King Okwa, at sinabihan siyang kalimutan na niya ang dati niyang buhay. 19 years old lamang si Kim na nagsimula siyang mag-training upang maging isang espiya. Sa loob nga ng 8 taon, migising si Kim ng alas 6 ng umaga at matatapos ang kanyang training ng alas 11 ng gabi. Tinuruan siya ng iba't ibang mga martial arts at self-defense. Malalaking lalaki nga ang nakakalaban ni Kim sa training hanggang sa kaya na niyang patumbahin at 3 lalaki na doble sa kanya ang laki. Sinasanay din siyang magtiis ng gutom, pumayat
at magbuhat ng mga mabigat na bagay. Bukod doon, kasama din sa training ni Kim ang paghawak ng iba't ibang klase ng baril. Natutunan din niya kung paano gumawa ng magtanim ng bomba nang hindi nahahalata. Pero bukod sa physical training, nagsasanay din siya para sa kanyang psychological training. Tinuro nga kay Kim na napakasama ng mundo sa labas ng North Korea. Sinabi nga sa dalaga na ang bansang Amerika ay halimaw at korap. Tinuro din kay Kim ang South Korea ay mahirap na bansa at ang mga tao doon ay inaapi ng kanilang gobyerno na puro masasamang tao. Tinuruan siyang ituring na sagrado ang bawat utos ng North Korean leader at handa dapat siyang mamatay para sa kanila. Sinabi pa nga kay Kim na ang kanilang bansa lamang ang pinakaligtas sa bansa sa buong mundo. Ang tungkulin daw ni Kim ay tulungan ang rehimen sa mga misyon nito upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa North Korea. At upang magawa iyon, kailangan daw na ma-isolate ang mga katulad ni Kim mula sa kanilang mga pamilya. Pero may mga pagkakataon na pinapayagan si Kim na bisitahin ang kanyang pamilya, pero hindi sila masaya sa kalagayan ni Kim. Itinuring naman ni Kim ang kanyang dormmate na si Suki na parang kapatid. Mula umaga hanggang gabi, sabay na nagtitraining si Kim at Suki. Araw-araw din sinasabi kina Kim at Suki ang kanilang mga ginagawa ay para pagsilbihan ang kanilang bansa at ito ang karangalan na kanilang magagawa. Marahil nagtataka ka kung bakit nga ba na-recruit si Kim. Si Kim ay na-recruit dahil nga sa kanyang katilinuhan at sa kanyang potensyal para maging espiya. Nire-record kasi ng kanilang mga guro ang talino ng isang bata at ang kanilang physical activity at ang debosyon nila para sa namumuno sa kanilang bansa. Bukod doon, mahalagi din daw ang class rank na pinagmula ng isang tao sa North Korea. Ito ang magiging basihan ng iyong buhay, lalo na kung ano ang pwede mong matanggap na oportunidad sa buhay. At dahil nga mayaman si Kim, magaling ito sa ibang lengguwahe, siya ay isa talagang ideal candidate para maging spy. Na-assign nga si Kim sa isang Japanese instructor na si Yoko Taguchi, isa sa napakaraming Japanese citizen na kinidnap ng North Korea. Sa loob nga ng 3 taon, tumira sa isang maliit na kwarto sina Kim at Yako. Tinuruan ni Yako si Kim para maging fluent siya sa Japanese ng mga mannerism at mag-isip parang Japanese. Dahil ang panahon na ito, nangingidnap ang North Korea ng mga Hapon para gawing trainer ng kanilang mga espiya. At makalipas nga ang 3 taon sa kanilang training, pinatawag na sina Kim at Suki para sa kanilang final exam na tumagal nga ng 1 linggo. Ang test nga ay kombinasyon ng physical at mental examination. At para sa written, kailangan magsulat ng mga espiya ng essay tungkol sa ideolohiya ng North Korea. Kailangan din nilang i-demonstrate ang kanilang skill sa ibang lengguwahe, math, kakayahan sa armas at kagamitang militar. At ang final test ay ang field test. Ito ang pinakamahirap sa lahat dahil mayroong simulation sa mga senaryo na pwedeng ma-experience ng mga espiya. At kahit pagod na nga si Kim, hindi siya sumuko dahil sa moral support ng kanyang roommate. At kalaunan ay nakapasa nga siya sa pagsubok. Masaya nga ang leader ng North Korea nang narinig ang tungkol sa pagpasa ni Kim dahil ang ibig sabihin lamang nito, meron na silang magaling na secret agent. Matapos ang kanyang graduation, agad na pinadala sa maliit na mansyon si Kim. Si Kim ay pinadala sa Macau para mag-aral ng Cantonese at magpanggap na Chinese. Sinanay din siyang mamili sa mga supermarket, gumamit ng mga credit card at bumisita sa mga disco club, mga amenities na wala sa North Korea. Ang naging partner nga ni Kim sa misyon na ito ay isang matandang lalaki na si Kim Seung-ul. Ang dalawa nga ay nagpanggap na Japanese na mag-ama habang nagtatravel sa Europe. Isang gabi ng taong 1987, nakatanggap nga si Kim ng text at pinababalik siya sa North Korea dahil siya ay may major assignment. Agad namang umalis ng China ang dalaga. At walang kaalam-alam si Kim na ang misyon niya na iyon ang magpapabago ng kanyang buhay at buhay ng maraming tao. Ang special assignment nga ni Kim ay galing mismo sa supreme leader na si Kim Il-sung at sa anak nitong si Kim Jong-il. Ayon sa mga opisyal, ang misyon ni Kim ay magplanta ng isang bomba sa eroplano ng South Korea upang hindi matuloy ang Seoul Olympics. Ang unang major international event na gaganapin nga sa South Korea. Pinaniwala nga si Kim na kapag nagawa niya ang kanyang misyon,
Magiging daan ito upang magkaayos ang North at South Korea. Pinangakuan din si Kim na kung tagumpay ang kanyang misyon, matatapos na ang kanyang pagiging espiya at maaari na siyang bumalik sa kanyang pamilya at hihirangin siyang bayani ng kanilang bansa. At ang kapartner nga ni Kim sa misyon na ito ay ang kanyang mentor na si Sung-ul. Binigyan sila ng peking Japanese passport at nagkunwaring mag-ama na namamasyal sa Europe. Simple lamang ang plano. Magbo-board sina Kim at Sung-il sa North Korean Air Flight 858 mula Baghdad. Mula doon, lilipad sila papuntang Abu Dhabi kung saan nila ipaplanta ang bomba at lilipat ng ibang eroplano. At habang nasa ibabaw nga ng Indian Ocean, sasabog ang bomba at mamamatay ang lahat ng sakay nito. Sinabihan nga sila na dahil ang kanilang misyon ay komplikado, ito na marahil ang kanilang huling misyon. Pinabaunan din ng mga opisyal sina Kim at Sung-il ng 2 pakete ng sigarilyo. Pero isa sa mga yosi na ito ay naglalaman ng kemikal na korteng gamot at ito ay lubhang nakamamatay. Ayon sa mga opisyal, kung pumalya ang 2 espiya, kailangan nilang inumin ang kemikal dahil hindi sila pwedeng mahuli at malaman na sila nga ay mula North Korea. Umalma naman si Sung-ul at sinabing maraming butas ang kanilang plano at maraming ang tsansa na pwede silang mahuli. Pero hindi sila pinakinggan ng mga opisyal at pinadala pa rin sila sa Moscow hanggang sa nakarating sila ng Baghdad. At November 29, 1987, nang nasa airport na sina Kim at Sung-il, dala-dala ang kanilang bombang gawa. Habang hindi pa umaalis ang eroplano, iniwan nga ni Kim ang bomba na kunwari ay isang portable na radyo sa luggage rack. Nagkunwari ang 2 espiya na merong emergency kaya hindi sila makakasakay sa kanilang eroplano. Sakay nga ng eroplano ang 104 na pasahero at 11 na crew member. Nasa kalagitnaan na nga ng biyahe ang eroplano ng ito ay biglang sumabog. Lahat nga ng pasahero at crew ay namatay dahil sa trahedyo na ito. Samantala, lumipad naman papuntang Bahrain sina Kim at Sung-il. At habang nasa hotel, sinabihan sila ng opisyal ng South Korea na ang sasakyang eroplano na dapat nilang sinakyan ay sumabog. Narinig naman ni Kim na nasa kabilang kwarto ang sinabi ng mga opisyal sa kanila. Dito na nga niya na-realize na tagumpay ang kanilang misyon. Masaya si Kim pero hindi mawala sa kanya ang pangamba na hindi pa sila ligtas hanggat hindi sila nakakabalik ng North Korea. Kinabukasan pumunta na nga sila sa airport upang sumakay ng eroplano papuntang Rome. At habang nag-aantay ng check-in, isang opisyal ang humarang sa kanila at sinabing peke ang kanilang mga passport. Sa puntong ito, bumulong na si Sung-il kay Kim na dapat magpakatatag at kagatin na ang gamot na ibinigay sa kanila. Sinabi din niya ang mga katagang, "Ngayong nahuli na tayo, wala nang dapat ibang gawin. Wala na akong takot na mamatay dahil matagal na daw siyang nabubuhay sa mundo. Pero ikaw na bata pa, patawad." Dinala nga sa isang kwarto sina Kim at Sung-il kung saan sila ay kinapkapan. Habang nangyayari ito, naninigarilyo si Sung-il, hawak ang pakete ng sigarilyo na may lamang nakakalasong gamot. Binigyan niya si Kim ng sigarilyo at sinabing ilabas na nito ang kemikal na gamot dahil wala na silang oras. Hindi naman nagduda ang mga opisyal sa kanilang paninigarilyo. Pero maya-maya pa hiningi ng isang opisyal ang kanang sigarilyo na hindi naman binigay ni Kim. Nakuha ito ng opisyal pero naagaw ito ni Kim at tuloy na niyang kinagat ang kemikal na gamot. At siya nga ay nawala ng malay. Subalit siya ay nakaligtas at hindi namatay. Nagising siya sa loob ng isang ospital. Napag-alaman na hindi ganon kadami ang nakain ni Kim na nakakalasong gamot kaya siya ay hindi napaslang. Kalaunan ang partner nga niyang si Sung-il ay tuluyan ng pumanaw. At sa paglipas nga ng mga araw, lahat ng paraan para siya ay mamatay ay ginawa umano ni Kim. Hindi siya kumain at palagi niyang tinatanggal ang kanyang swero. Pero hindi siya nagtagumpay at tuluyan siyang nakarecover. Siya nga ay ininterrogate ng mga investigador, isang Japanese at isang South Korean. Pero sa interogasyon sinabi nga ni Kim na siya ay isang Chinese national at ayon kay Kim, siya ay isang ampon at turista na nagtatravel kasamang isang matandang lalaki na bigla na lamang umanong namatay. Git ni Kim, hindi niya alam bakit biglang binawian ng buhay ang kasama niyang matandang lalaki at wala daw siyang kinalaman sa pagsabog ng Flight 858. Lumipas pa ang ilang oras, hindi pa din umamin si Kim pero sinubukan siyang gipitin ng mga investigador.
Kaya naman nabigla si Kim at sinaktan ang investigador at guard kung saan siya naroroon. Si Kim ay dinala nga sa isang kulungan at pinaamin siya ng mga opisyal ng South Korea. Pero nanindigan si Kim na hindi niya ipagkakanulo ang kanilang bansa at mas nanaisin niyang mamatay na lamang na siya ay may karangalan kaysa sa maging isang taksil sa kanilang bansa. Sobrang takot na takot nga si Kim at alam niya na pahihirapan siya sa North Korea. Pero kabaliktaran na nangyari sapagkat hindi naman siya pinahirapan ng mga tao doon. Bagkus ay puro kabutihan ang ipinakita sa kanya. Ang mga agent nga na may hawak ng kanyang kaso ay inirespeto siya, nagbibiruan sa kanya at nagkakantahan. At sa pagdaan nga ng mga araw, pinilit ng mga agent na ipaintindi kay Kim na wala talagang pakialam sa kanya ang kanilang bansa. Sa ikasyam na araw nga ni Kim, sinubukan ng mga agent ang ibang approach upang umamin si Kim sa totoong nangyari at kung siya talaga ay taga North Korea. Dinala nga nila si Kim sa labas ng South Korea at namasyal. Nakita niya nga ang modern syudad at hindi ito mahirap na lugar tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang boss. At puro Koreano din ang mga nakikita ni Kim, hindi mga foreigner o Amerikano base sa kwento sa kanya. Nakita ni Kim na malaya nga ang mga tao sa South Korea at nagagawa ng mga babae ang gusto nilang gawin, hindi tulad sa kanilang bansa. Kaya naman, dito na na-realize na mali ang kanyang paniniwala at nagsinungaling sa kanya ang kanyang mga boss. At pagbalik nga nila sa kulungan, sinabi na ni Kim ang katotohanan. Sa loob ng 8 oras, humingi siya ng tawad at isiniwalat niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano siya na-recruit, ang utos sa kanya ni Kim Il-sung, ang tungkol sa Japanese niyang guro na kinidnap at in-expose din niya ang buong sistema kung paano nahuhubog ang mga espiyang gaya niya. Taong 1989 naman na nagsimula ang trial ni Kim sa korte para nga sa pagpatay niya sa mga pasahero ng 853. At hinatulan nga siya ng bitay ng April 1989, ngunit hindi natuloy ang pangyayari na ito. Binigyan siya ng pardon ng presidente ng South Korea. Kaya naman malaya na si Kim at hindi na siya bibitayin. Lahat nga ng pamilya ng biktima ay nagalit sa desisyon na ito ng kanilang presidente. Pero giit ng Pangulo ng South Korea, si Kim ay isa din biktima ng napakasamang rehimen ng North Korea gaya ng 115 na biktima ng pagsabog ng eroplano. Binigyan nga si Kim ng pagkakataon na bumalik sa South Korea pero mas pinili niyang manatili sa South Korea at tuluyan na siyang naging isang North Korean de facto. Sila ay ang mga individual na tumakas sa mahigit na rehimen ng North Korea. Idininay naman ng North Korea na si Kim ay nagmula sa kanilang bansa. Pero kalaunan na pag-alaman na siya ay pinaghahanap na ng North Korea at gustong ipapatay. Si Kim ay ikinasal nga ng taong 1997 sa isang dating agent ng South Korea na may hawak ng kanyang kaso at nagkaroon sila ng 2 mga anak. Kasalukuyan siyang naninirahan sa hindi tukoy na lokasyon sa North Korea at meron siyang 6 na bodyguard para sa kanyang proteksyon. Ayon sa mga balita, ng taong 2013, ang pamilya ni Kim na naiwan sa North Korea ay inaresto at ipinadala sa isang labor camp. Wingi ng patawad si Kim sa bawat pamilya nga ng mga biktima na nasawi sa eroplanong sumabog. Gumawa din siya ng libro at lahat ng kinita nito ay ibinibigay niya sa pamilya ng mga biktima. Ayon nga sa mga reports, ang North Korea ngayon ay nagre-recruit pa din ng mga spy pero hindi na pumapatay ng mga tao. At ang pinapagawa nga nila ay pinapahak ang kalaban nilang bansa. Sila ay nagnanakaw ng mga impormasyon at para nga ma-infiltrate ang Western company sa Amerika. Taong 2025 nang napasok nila ang 320 na kumpanya sa Amerika at nagpanggap bilang mga IT workers. At nagnakaw sila ng ilang mga importanteng bagay, identity at social security number ng ilang mga Amerikano mula sa kumpanya na kanilang inispiyahan. Pinadiniwalaan din na ang sinasahod ng mga espiya na ito ay ibinibigay nila sa kanilang gobyerno sa North Korea upang idagdag sa pondo ng kanilang mga armas. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.